Hey, hey, hey! Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our midweek service. Actually, nag-midweek naman tayo last week, pero ito talaga yung panimula ng ating pag-aaral. Kasi nag-review lang tayo last week. So, kumusta po kayo? Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Batiin na natin ang ating mga classmate. Nandito na kaya sila? Ayan, okay. Kita naman. Okay. Teka lang po. Ayan, okay. Ang ating earliest bird ay si Ate She from CTJ Union. Nandito na din po si Tita Maming, si Roxanne Cabang, magandang gabi po. Tita Baby, si Tita Rosette, Tita Leslie, si Kuya Kevin, Tita Alma, Teacher Pete. Andito na si Mother, si Ate Irene, si Kuya Harvey, and Sister Lori. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, kung nandito na po kayo, mag-comment lang kayo. Ipaalam nyo po na kasama namin kayo. Magandang gabi po kay Blanca and kay Tatay Frank. Ayan, good evening po sa inyo. Si Tatay Frank pumupogi talaga. Nung linggo, nakasama natin siya sa church eh. Ako, iba talaga. Parang lalong pumupogi si tatay. Bumabata. Tita Mafe, ingat po kayo pauwi. And si Tito Herbert, kasama na din po natin. Praise God. Ayan po, mag-comment lang kayo kung nandyan na kayo. Magparamdam po kayo mga kapatid. Tita Tess Merillo, magandang gabi po. Kumain na po ba kayo? Kumain naman ako kaya wala tayong problema ngayong gabi. Kahit po hanggang alas 10. Josephine Fabros, magandang gabi po. At nandito na din si Teacher Janelle, ang aking napakagandang kapatid. Nakita niyo po ba yung video ng mga pamangkin namin? Kumanta sila ng Thank You Lord. Hanapin niyo na po. Sige po, kung nandyan po kayo, mag-comment lang kayo. Check lang natin. We are now 23. Abang aga po ninyo, in fairness ha. Maaga-aga po. Andito na din si Ate Joy. Mukhang kompleto na ang Merillo family. Excited po ba kayo sa ating pag-aaralan ngayong gabi? Babalik tayo uli sa Gospels. Kumusta po ang inyong January so far? It's now January 15. So basically kalahati na po ng buwan. Parang kailan lang kakatapos ng December. Ngayon po ay kalahati na ng January. Napakabilis ng panahon talaga. Tita Christina, magandang gabi po. At si Tita Maming uli. Si Pastora Beth from Mindanao, kasama na din po natin. Good evening po sa inyong lahat. At si Manang Rose, aba. Andito na din po si Bishop. Mukhang pwede na po tayo magsimula. It's now 7:34. Sige po, mag-start na tayo. Si Teacher Celine, magandang gabi po sa inyo. Okay.
Sige po, samahan niyo po ako, manalangin tayo bago tayo magsimula. Panginoon, pinupuri ka namin. Nagpapasalamat po kami, Lord, dahil kalahati na po ang buwan ng ito. At salamat po dahil sa nakaraang 15 days na natili ka pong tapat sa amin. This 2025, excited po kami, Lord, dahil ngayon pa lang, marami ka na pong pinapamalas na himala. Marami kang binibigay na encounter, mga bagong revelation sa amin. And we hope, Panginoon, na ngayong gabi ay parte din po ng mga i-reveal mo sa aming katotohanan. Nawa po, Lord, as we study your word, wala po ni isang bahid ng yabang or pagmamagaling sa amin. Nawa po kumilos ang iyong banal na spirito. Kausapin po kami, baguhin kami using your word. At nawa po, matapos po itong pag-aaral namin na naging mabunga ang lahat ng dinaanan po namin mula sa salita mo. Pagpalain mo po lahat ng classmate namin na nagbabiyahe pa uwi. Ingatan mo po sila. At lahat po kami, Lord, na mayroong pinagdadaanan ngayon, whether sa aming kalusugan, sa aming mga relationships, sa aming mental health, sa aming finances, Lord, anuman po ang aming pangangailangan, kiniklaim po namin na katatagpuin mo po kami. Salamat po, Panginoon, binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pagkilala sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Jesus, we enthrone you. Kantahin po natin itong praise and worship. All the honor and all the praise, for it's all to you, Jesus. It is all for you, God. We worship you, Lord. We enthrone you, Lord. We enthrone you, Jesus. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship your throne, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your come and take your rightful place. Let's enthrone him together with our worship. Jesus, we enthrone you, and we proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship your throne, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your
Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Truly, He is worthy of our praise. Siya ang nag-iisang Diyos at Hari ng ating mga buhay. Hallelujah. Sa bihag ng kasalanan, pinatawa, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Palapakan po natin ang Panginoon ng malakas, malakas, malakas. Sabi nga nung mga pamangkin ko, Hallelujah! Ang cute-cute talaga nila eh, no? Napanood nyo po ba? As a proud tito. Nasa ano ata? Pinost ata ni Ate Janelle. Anyway, tama na yung mga pamangkin. Ayan, nandito na po tayo sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ironic, pero hindi naman inappropriate na ang pagsisimula po ng pagbabalik pala ng pag-aaral natin is about yung pagkamuhi ng mga tao kay Jesus.
Yan naman yung tema ng karamihan ng Gospels. May pinadala ang Panginoon na solusyon sa kasalanan ng tao, yung kanyang kaisa-isang anak. Pero imbis na tanggapin ito ng malaya ng mga tao, ay reneject nila. Diba? Instead of being loved by the people, Jesus was hated by the Jews. Pero alam na po natin yan parte po ito talaga ng plano ng Panginoon. Although kahit kailan naman hindi natin pinaniniwalaan na gugustuhin ng Ama na masaktan yung anak niya. Pero dahil kilala ng Panginoon ang tao, kilala niya ang mga Hudyo, alam niya na eventually itong inosenteng anak niya ay ipapako sa krus ng mga Hudyo. Alam niya yung nature ng tao So, hindi naman sa ito yung kagustuhan talaga ng Panginoon na masaktan yung kanyang anak. Pero parte po ito ng plano ng Panginoon dahil alam niya ang mangyayari because of His omniscience. So, marami pong factors at play dito sa pagkamatay ng Panginoon sa krus. At ngayong gabi po sa pag-aaralan natin, ito na yung huling beses na makikita nating si Jesus ay haharap kay Pilato or haharap sa mga religious leaders because starting next week, sisimulan na po natin yung pag-aaral patungkol sa pagpunta niya sa krus. So tuloy-tuloy na po yun hanggang sa kamatayan niya sa krus. Sana po samahan niyo pa rin ako. Ano ba yan, kuya? New Year na New Year. Nakakalungkot naman yung topic. Abay, hindi po to nakakalungkot kasi dito po nanggaling ang ating kaligtasan. Amen? So sige po, simulan na po natin. Hated by the people in Matthew chapter 27, saka John chapter 19. Punta po muna tayo sa Matthew. Sabi po dyan sa verse 27, Then the governor's soldiers took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. So basically yung praetorium parang headquarters ng mga sundalo. Usually, the Romans only needed a small group of four soldiers to carry out the execution. Ilan lang daw po kadalasan? 4. Ayan, lagay nyo nga po sa comments, 4. Type it in the comments, 4. Madalas, pag meron pong kinocrucify or kahit anong klase ng execution, 4 lang po na sundalo yung kailangan. Siguro yung iba nandun para itala yung sa records, yung iba naman nandun para hawakan yung kriminal, and so on. But basically, 4 lang talaga ang kailangan. However, this time, they gathered the whole garrison. Yung buong company daw po. Hindi naman siguro ito literal na lahat ng sundalo sa Jerusalem ay nandun. Pero you can assume na marami-rami po sila. Obviously, it wasn't to prevent Jesus from escaping kasi isang tao lang siya at napakarami nila. Siguro natatakot sila na baka yung mga disipulo or yung Jewish crowd ay subukang palayain si Jesus. Hindi natin alam kung ano ang reason kung bakit ganito karami. But either way, this added to the humiliation that the Messiah endured. Kasi hindi lang po iisa, 2 or 4 na sundalo ang nanakit sa kanya, but an entire company of armed men. So, makikita po talaga natin dito yung kawalang laban ni Jesus. Hindi po isa lang yung bumugbog sa kanya. At sabihin na natin, malakas si Jesus, nakapaglaban pa siya. Hindi po Hindi siya nakalaban at all. Because a whole company of soldiers were there to mock him, to ridicule him, to beat him. Bugbugin siya sa panahong ito. Okay? Yun, imagine talagang kawawa si Jesus, no? Hindi po ito, although siguro tataka kayo, kuya, yan ba ang standard ng mga Romano? Again, hindi nga po kasi 4 lang.
madalas 4 lang po talaga na sundalo ang kailangan. So this was overkill. Overkill po talaga itong ginawa nila. Verse 28, they stripped him and put a scarlet robe on him. Kung maalala po ninyo, no, nung si Jesus ay dinala kay Herod, nilagyan naman siya ng purple robe. But this time, sabi ni Matthew, nilagyan daw po ng scarlet or red robe si Jesus. Now, interestingly, both Mark and John, sa Gospel ng Mark and John, wrote that the soldiers placed a purple cloth or robe on Jesus. So, medyo may pagkakaiba. Kasi kay Matthew, scarlet. Kay Mark, saka kay John, purple. So, which is which? Which of these colors was actually right? Now, practically speaking, imagine lang po natin, no? Hindi naman sila maglalagay ng bagong balabal kay Jesus para lang ipahiya siya. It's difficult to imagine that they would use a brand new robe. Kung iisipin nyo po, no, si Jesus, duguan siya, di ba? Binugbog po siya ng mga sundalo before this. Kaya, ang dami niyang sugat, madumi siya. So, hindi gagamit yung mga sundalo ng bagong balabal para ipatong kay Jesus. Malamang, yung nilagay po sa kanya ay lumang balabal. Now, take a note of that. Luma. This led Bible scholars to believe that the cloth they used actually had a faded scarlet color. Lagay nyo nga po sa comments, faded. Type nyo po sa comments, faded. So, hindi siya bright red. Posible na dati bright red siya. Pero ngayon, dahil kumupas na po siya, naluma na, malamang siguro madumi din itong ginamit nila na balabal, this formerly deep red robe became a dull purple. Naging dark red na siya, naging parang maroon na siya or burgundy after being used for many years. So, posibleng naging ganito po yung itsura, although mas kupas pa, nung balabal. Okay? Now, bakit ko po sinasabi ito? We have to realize that there were various shades of purple and scarlet in the first century. Hindi po katulad sa panahon natin ngayon. Pag sinabi ko pong sun-kissed orange, saka tangerine orange, alam nyo pong magkaiba ng konti yun. Dun sa orange talaga na deep orange. Pag sinabi kong canary yellow, mustard yellow, ano pa ba, neon yellow, saka bright yellow, alam nyo pong magkaiba yon. Pag sinabi kong maroon, burgundy, scarlet, saka red, alam nyo po na magkaiba yung mga kulay na yon. Kasi sa panahon natin, meron ng standardized na variations na itong mga shades na ito. Nung unang panahon, hindi po ganun kadali na mag-distinguish ng mga kulay. In fact, ancient cultures, even the Romans, would often use the term purple when speaking of various shades of red. So minsan, kahit po pula talaga, sa standard natin yung kulay sa mata natin, para po sa kanila, it's also purple, it can also be scarlet. It doesn't matter because they are pertaining to similar shades of red or purple. Para sa kanila, interchangeable yun. So basically, yun po ang explanation kung bakit si John saka si Mark, sabi nila purple daw po yung balabal, at si Matthew naman sabi niya scarlet. Para sa ating mga modern na readers, ito pong nasa kaliwa ay scarlet at itong nasa kanan ay purple. Pero para po sa mga tao nung unang panahon, hindi naman po sila colorblind, no? Pero para sa kanila, and given the fact na baka faded na po itong tela na ginamit kay Jesus, posibleng itong dalawang kulay ay pareho lang sa mata ng mga nagsulat ng Gospels. Okay? So the important point here is that both scarlet and purple
were very expensive dyes. Yun naman po yung point kung bakit gumamit sila ng scarlet man yan or purple man yan. Kasi po yung pangkulay nila sa pula at sa purple na damit or tela ay mahal. Special na kind of dye or pangkulay po yung ginagamit doon. And they were usually reserved for distinguished people. Kaya nga po makikita nyo po in historical records ang nagsusuot lang ng ang tawag dito, purple were royalty. Sa scarlet, ganun din po, reserve to sa mga, yung red, reserve to sa mga centurion, sa mga general. Kasi bibihira po yung ganyang klase ng kulay. By placing any of these colors on Jesus, the soldiers were mocking Him. Yun naman po yung point Nilagyan po nila si Jesus ng kupas na damit na mukhang kakulay niya yung damit na sinusuot ng hari. Kasi they were mocking Him as the King of the Jews. They were mocking Him. Hindi po ito karangalan na ginagawa nila. They were mocking Him. Verse 29, sabi nga po dito, dinagdagan pa nila yung mockery. Then they twisted together a crown of thorns. Familiar po tayo dito kasi palagi nating naririnig to lalo na pag merong ano po bang tawag doon? Yung pagsasadula ng Passion of the Christ. Sinakulo ba? Tama ba? I-ano nyo nga po ako sa comments, i-correct nyo po ako. Sinakulo. Alam po natin to yung pag si Jesus ay nilagyan na ng koronang tinik. Nakakaiyak yung mga ganong tagpo Kasi you cannot imagine na lalagyan itong area na ito ng tao. Napaka-sensitive ng area na ito. Itong bumbunan or itong forehead din ng tao. Tapos lalagyan mo ng tinik at ididiin pa, di ba? And they set it on His head. The specific thorn bushes in this desert region had long, hard, and sharp thorns. So ito po, may picture tayo dito. Yung ginamit po nila na bush or vines na merong tinik, hindi lang po maliliit na tinik na parang tinik ng rosas. Malalaki pong tinik. Hindi ko alam kung nakakita na kayo ng bougainvillea. Medyo mahaba-haba din yung tinik nun, di ba? Now, can you imagine, mas mahaba pa po dun sa tinik ng bougainvillea. Yung tinik ng rosas medyo maliit lang and then sumunod yung bougainvillea. Ngayon yung ginamit kay Jesus, mas mahaba pa po dun, mas matalas pa. Earthly royalty, wore crowns, yung mga hari daw po, but definitely not crowns of torture like this. This was a crown that cut, pierced, and bloodied the head of the King of Kings who wore it. Again, ang purpose po kasi nito is to mock Jesus. Para siya po ay kutsain. Diba? Verse 29b. Then they put a staff in His right hand. Ano po ba itong staff na ito? Ayan, makikita nyo po sa picture, no? Nilagyan po siya nitong parang stick sa kanyang kamay. Yung mga hari po sa panahon natin ngayon had scepters. Hindi ko po alam kung familiar kayo sa crown jewels ng mga British, 'di ba? Meron po sila yung corona and then meron din sila nung scepter, yung hinahawakan ng hari na parang rattle ng baby pero mas mahaba. So ang tawag po doon ay scepter. Now obviously, yung scepter po ng mga hari sa panahon natin ngayon and even back then were glorious and ornate. Gawa sa ginto, may mga diamante, may mga mahahaling hiyas because they usually symbolized royal power. Yung kapangyarihan ng hari ang sinisimbolize po ng scepter. Now, etong mga sundalo, while they were mocking Jesus, binigyan din siya ng scepter. Pero it was made from a thin, weak reed.
Hindi po siya maganda, hindi siya ornate, hindi siya gawa sa mamahaling metal at hiyas. Siya po ay gawa sa stick na manipis. Again, to mock Jesus, na ang source of power niya, ang symbol ng power niya is that it's a very weak stick. Ba? Isipin niyo po, no? Ito po yung anak ng Diyos. Ito po yung hari ng mga hari. At ganyan ang insulto na naranasan ni Jesus sa harap nila. Siyempre, hindi pa po sila natapos doon. Verse 29c, then they knelt in front of him. Para bang yung ginagawa mo sa hari, di ba, lumuluhod ka, nagbibigay pugay? But this time, in mockery, they mocked him. Sabi nila, hail, magbigay pugay, hari ng mga Hudyo. To hammer the joke home, the Romans knelt before Jesus and sarcastically pretended to honor him. Obviously, alam naman po natin sa konteksto, hindi talaga nila pinaparangalan si Jesus. Ano po yung tinawag nila kay Jesus? King of the Jews. Sabihin nyo nga po sa comments, King of the Jews. I-type po ninyo, King of the Jews. Nung tinawag nila si Jesus na hari ng mga Hudyo, hindi lang po nila ito pangaasar kay Kristo. Ito din po ay mockery ng mga Hudyo. Na para bang sinasabi nila, ay ito lang pala yung hari ng mga Hudyo. Ito lang pala yung, although obviously naman, hindi naman inamin ng mga Hudyo na hari nila si Jesus. Kasi nga, hindi yun ang pinamamaga ng mga religious leaders. It was far from it. It was the complete opposite. Pero, ito yung pagmamock din nila, kasi yung mga sundalo pong ito, karamihan ay mga Romano. Ito din yung pangaasar nila sa mga Hudyo. Ito yung hari nyo. Tignan nyo yung ginagawa namin sa hari ng mga Hudyo. Meron siyang balabal na kupas, meron siyang korona na tinik, meron siyang scepter na manipis at mahina. Kasi yung hari ng mga Hudyo ay mahina din. Diba? Hindi ko alam kung ano yung mas nakaka-insulto, no? Lalo na kung kayo po yung nasa lugar ni Kristo. Yung siya ay saktan, siya ay akusahan ng mga Sanhedrin, o yung ganito na siya ay inaasar ng mga hentil, ng mga Romano. Kasi parang on one hand, yung pangaasar ng mga Hudyo mas masakit kasi sila yung dapat na nakakakilala sa kanya. Etong mga Romano, you can excuse them na kaya nila ginagawa to kasi hindi nila nauunawaan talaga yung ginagawa nila. Pero at the same time, grabe naman yung pang-aasar nitong mga sundalo. Talagang all out po yung ginawa nila. Lumuhod pa po sila sa harap ni Jesus. Ayan, tingnan nyo po yung picture, no? Lumuhod pa sila sa harap ni Jesus. At nagpapanggap sila na parang nagbibigay pugay sa kanya. Now, here's the icing on the cake. This is the cherry on top. Sabi po sa verse 30, they spit on him. They spit on him. Took the staff, yung hawak-hawak po niyang stick, para hindi naman niya gamitin para saktan sila. Kasi ngayon, bubugbugin na naman niya siya. They struck him on the head again and again. Not once, not twice, but multiple times. Again and again and again. And saan po siya sinaktan? Sa ulo. Take note, ano po yung nasa ulo na niya? Yung tinik. So habang sinasaktan nila si Jesus, gumagamit sila, hindi ko alam, latigo or may mga batuta sila na pampalo kay Jesus. Habang ginagawa nila yun, lalong bumabaon yung tinik sa ulunan ng Panginoon. Can you imagine?
the Romans now shifted from mockery to cruelty. Lagay nyo nga po sa comments, cruelty. Cruelty. Lagay nyo po. Kung kanina, pang-aasar lang po yung ginagawa nila, ngayon, pang-aabuso na. Physical abuse. Pero naglaban ba si Jesus? Pakikita po natin, hindi siya nagsalita, hindi siya naglaban, because this was all part of the torture that the Messiah would have to endure on his way to the cross. Si Jesus mismo po yung nagsabi sa Luke chapter 18. Prediction niya po ito eh. Sabi niya, the Messiah will be delivered over to the Gentiles. Ano po ibig sabihin ng Gentiles? Sila po yung mga hindi Hudyo. In this case, sila yung mga Romano. They will mock him, insult him, and spit on him. And literally, yun po ang ginawa ng mga Romano kay Jesus. Now, kuya, bakit naman yan ang prediction ni Jesus? Hindi naman parang obvious na gagawin sa kanya yan kasi malupit din naman talaga yung mga Romano. Opo, malupit naman po talaga yung mga sundalo. Malupit itong mga mananakop na Romano. Pero, itong level ng kalupitan ay hindi po nila ginagawa usually. Again, ilan po dapat yung sundalo? 4 lang. Pero ngayon, napakarami po. Pinagtulungan nila si Jesus. Ano ba dapat gagawin kay Jesus? Sasaktan lang siya. Lalatiguhin. Hindi naman kailangan na ipahiya siya ng ganito pa eh. Pero ginawa nila. So, napaka-unusual po nitong naranasan ni Jesus na abuso. This was very unusual. This was very irregular. Kasi hindi po ito madalas ginagawa, yung level na ito, hindi madalas ginagawa ng mga Romano, and yet, ginawa nila kay Jesus. Now, whether they believed merong context or merong dating sa kanila, yung pagiging Messiah ni Jesus, yung pagiging hari niya ng mga Hudyo, kaya nila ginawa ito, kaya sila naging extra na malupit, hindi natin alam eh, pero ang alam lang natin, this was very unusual. At si Jesus mismo, He predicted this. That He will be delivered over to the Gentiles and that they will mock Him, insult Him, and spit on Him. At yun nga yung nangyari. Lahat po ng ito, according to Jesus, ay kailangan niyang pagdaanan bilang tagapagligtas. Let's go to John chapter 19. Once more, Pilate came out and said to the Jews, pagkatapos po ng mga sundalo, humarap na naman si Jesus kay Pilato. Hinarap ni Pilato si Jesus sa mga Hudyo. At sabi ni Pilato, "Look, I am bringing him out to you to let you know that I find no basis for a charge against him." Sabi ni Pilato, wala akong nakikitang pagkakamali dito sa taong ito. That I would crucify him. That I would sentence him to death. Now, napag-aralan na po natin ito dati pero ulitin lang natin. The governor of Judea wasn't stupid or easily manipulated. Nakita niya na lahat ng ebidensya, narinig niya lahat ng testimony kahit po yung mga paratang ng mga religious leaders. At alam ni Pilato that Jesus and his message weren't an immediate threat to the Roman rule. Harmless po si Jesus. Sa paningin ni Pilato, harmless si Jesus. So nagtataka siya, anong pinupuntusan nitong mga religious leaders na ito? Doon niya na-realize na yung mga religious leaders merong vendetta against Jesus. Gusto po nila na ipapatay si Jesus because of some personal issue. Now, even though the Jewish council wanted him killed, Pilate preferred not to do their dirty work for them. Ayaw pa ring maging puppet
ni Pilato, ayaw niyang magpamanipulate dito sa mga religious leaders na ito. So this was his last appeal to prevent Jesus' death. Kung maalala po ninyo, no, sa ibang mga passage, sinabi doon na pinabugbog niya si Jesus, yung unang pagbubugbog kay Jesus, para kaawaan siya ng mga tao pag nakita nila si Jesus. Again, imagine, kaya ginawa ng mga sundalo yung mockery kay Jesus. Because they were under orders from Pilate to achieve that effect. Sabi po dito sa verse 5, when Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe, Pilate said to them, "Here is the man." Ito yung tao na kinamumuhian nyo. Diba? We've studied from the other passages that the soldiers' flogging of Jesus was actually part of Pilate's plan to save him. Lagay nyo nga po sa comments, save. Can you type it? Save. Gusto ni Pilato na iligtas si Jesus. The governor hoped that when the people saw a mutilated and shamed figure, hindi lang siya binugbog, pinahiya pa siya, si Jesus, they would take pity on him and decide to stop this cruelty. But instead, unfortunately, it only seemed to increase their bloodlust. Imbis na maawa sila kay Jesus, parang lalo pa silang mas naging malupit. Sabi dito sa verse 6, as soon as the chief priests and their officials saw him, again, ito pong mga religious leaders ang sumusulsol. Sila po yung sumusulsol. When they saw Jesus, they immediately shouted, "Crucify! Crucify!" Hindi natin alam kung ano yung naging reaction ng mga normal na Hudyo. Malamang yung iba sa kanila naawa din kay Jesus. Kasi malamang yung ibang tao na nandun sa crowd that day, nakinig din sila ng mga katuruan ni Jesus. Baka yung iba pa nga sa kanila na saksihan nila ang tawag dito, resurrect ni Jesus si Lazarus. So, posible na merong mga tao sa crowd na hindi talaga okay sa kanila yung ginagawa kay Jesus. Tutol sila. Pero may sumusulsul eh. And whatever the crowd felt, the religious leaders immediately screamed as if to overpower them. Masapawan sila. Sabi nila, "Crucify him. Crucify him." Now, alam na po ninyo na crucifixion, it was one of the most painful ways na ikaw ay i-execute nung panahong yun. Yung pupugutan ka ng ulo, mabilis lang yun eh. Yung iso-stone to death ka, siguro medyo masakit yun kasi parang binubugbog ka ng paulit-ulit. Diba? Hanggang mabalian ka na ng buto, hanggang mag-die ka na of internal bleeding. Yung ipapakain ka sa leon, masakit din po yun. Pero itong crucifixion, hindi lang po siya masakit. Ang problema, matagal po siya. It was designed to stretch suffering into several hours or even days. Yung mga sinustone to death, medyo mabilis lang po yung pagkamatay sa kanila. Kasi pag natamaan sila sa ulo, mawawala na sila ng malay. Tapos hindi na nila mararamdaman yung ginagawa sa kanila. Yung kakainin po ng leon, ganun din. Pag nakagat yung artery nila, they will just bleed to death. Diba? Manghihina na lang sila, tapos mamamatay. Pero if you were crucified, nandun ka po sa krus, on display. So, hindi lang po siya physical suffering. It was also humiliating. Kung kilala ka at alam ng mga tao kung sino yung mga pamilya mo, basically mapapahiya din yung pamilya mo kasi they would see you on the cross for hours or even days, depende kung kailan ka malalagutan ng hininga. So it was very sadistic
It was basically torture. At yun po ang gusto ng mga religious leaders. What they wanted was not just a simple death, but a torturous, ugly death. In other words, this was pure hatred. Lagay nyo nga po sa comments, hatred. Can you type it? Hatred. Instead of pointing the people towards repentance, the Jewish council and the religious leaders showed their extreme hatred of God. Again, napag-aralan na po natin na it's very possible that among the Sanhedrin, among the Pharisees, merong iba na naniniwala na posible, hindi man sila 100% convinced, pero posible na si Jesus ang Messiah. Kasi alam nila yung prophecy, naririnig nila yung katuruan ni Jesus, nako-compare po nila sa Old Testament scriptures. So, para sa iilan sa kanila, merong possibility na siya nga yung tagapagligtas. And yet, despite that possibility, in the end, lahat po sila iisa lang yung sinabi, crucify Him. Crucify Him. Malamang yung iba nadala ng peer pressure. Malamang yung iba hindi natin alam kung ano nga ba yung mga internal agreement nitong mga Pharisees. Kasi hindi naman lahat yan sinulat sa scripture, sa gospels. Pero ang nakikita po natin dito was hatred. Simple and cruel hatred on display. Pinakita nila yung extreme na galit ng tao against the Lord. If there was even 1% possibility na anak ng Diyos yung ipapapatay nila sa krus, dapat mag-hesitate sila. If there was even 0.01% possibility na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos, dapat mag-hesitate sila. Pero no, this was hatred. This was hatred against God. So nung narinig ni Pilato na imbis na maawa itong mga Hudyo, gusto pa ba nilang ipapako si Jesus? Gusto pa nilang i-push yung nauna na po nilang sentensya. Pilate answered, "You take him and crucify him." Kayo na. "As for me, I find no basis for a charge against him." So even the notoriously ruthless Pontius Pilate was surprised by their vicious demand. Make no mistake, hindi po totoo na maawaing tao si Pilato. Far from it. Madalas nga po ay kilala po siya sa pagiging malupit, especially towards the Jews. Wala po siyang kaamor-amor talaga sa mga Hudyo. Pero even Pilate, kahit siya mismo, inamin niya na inosente si Jesus. Kaya nagulat siya na ini-insist pa rin ng mga tao na ipapako siya. His reply of, "You take him and crucify him," was entirely rhetorical. Kasi alam naman niya na hindi talaga pwedeng ipapako ng mga Hudyo, wala silang authority na magpako ng kriminal. Tanging mga Romano lang po yung merong authority nun. So pinapakita sa atin nung sentence na yun ni Pilate na ayaw talaga niyang ipapako, ayaw niyang ipapatay si Jesus. Bagkus gusto nga niyang palayain. He really saw Jesus as a completely innocent man. Basically, paulit-ulit. Sinasabi ni Pilato, hindi ko kayo maintindihan. Hindi ko kayo magets. Inosente tong taong to eh. Base sa lahat ng ebidensya, base sa lahat ng testimony, base sa pagkakilala ko sa kanya sa nakaraang mga oras na nilitis siya. Sabi ni Pilato, ito ay inosenteng tao.
bakit gusto nyo siyang ipapatay sa krus? Hindi lang ipapatay, kundi ipapatay sa krus. Now, the Jewish leaders insisted, we have a law, and according to the law, he must die because he claimed to be the Son of God. So, medyo familiar na po tayo dito kasi ito po ay binato na nung mga religious leaders doon sa mga pinag-aralan natin dati. Pero ito po, dahil inaaral natin yung book ni John, medyo hinapyawan niya po ito uli. With this, the religious leaders showed their true charge against Jesus. Hindi naman talaga nila kiniklaim na siya ay rumerebelde, nagre-rebelde sa Romans, sa mga Romano. Hindi naman nila sinasabi na siya ay nag-i-impose sa mga tao na wag sila magbayad ng buwis. Hindi naman talaga eh. Ang sinasabi talaga nila na kasalanan ni Jesus was blasphemy. As in, he claimed to be the Son of God, implying equality with the Father himself. He claimed that he was the Son of God. Lagay nyo nga po sa comments, Son of God. Type po ninyo, Son of God. According to the Jews, this was an act of blasphemy. So vile, sobrang lala, that it went against their most important laws about God. In their eyes, the demand to have Jesus brutally executed was justified. Because according to their Jewish law, their religious laws, nilabag daw ni Jesus nung claim niya na siya ay anak ng Diyos. Now, ito po. Napaka-interesting na itong mga susunod. Tignan niyo po yung naging reaction ni Pilato. Sa ibang mga passage, wala po tayo nakitang ganito. Pero si John, ito po yung record niya. Sabi sa verse 8, when Pilate heard this, he was even more afraid. Natakot daw po siya. Mas natakot siya. Now, ito po yung pinagtataka ko dyan. Bakit siya matatakot? Kanino siya natakot? And he went back inside the palace. Malamang kinaladkad niya si Jesus muli pabalik sa palasyo, papunta sa palasyo. But why was he afraid? Bakit natakot si Pilato nung narinig niya na apparently kiniklaim daw po ni Jesus na siya ay anak ng Diyos? Anong nakakatakot sa kataga na anak ng Diyos, Son of God? We understand that Pilate's fear was fueled by the fact that Roman mythology and beliefs included a host of demigods. Or yung mga tao na meron daw po silang Diyos bilang magulang. These demigods were usually favored by the gods. So anyone who harmed them could expect divine judgment. At yun ang kinatakutan ni Pilato. Kasi nagtataka siya ngayon kung totoo nga ba na anak ng Diyos si Jesus. Hindi man siya kumbinsido kung sinong Diyos yun, pero kung merong Diyos. Kasi alam nyo po yung mga Romano, they believed in a lot of gods. Marami po silang, napaka-extensive po ng kanilang pantheon of gods. So siguro natakot si Pilato kasi sabi niya, hala, yung Diyos ng mga Hudyo, anak pala ni noon si Jesus. Tapos pinabugbog ko yung anak niya. Pinahiya ko yung anak niya. 'Di ba? So ngayon gusto niyang tanungin si Jesus, verse 9. Where do you come from? In other words, tunay ba na anak ka ng Diyos? But Jesus gave him no answer. The Roman governor asked Jesus about his supposed divine heritage. He wanted Jesus to defend himself and provide reasons why he was different from any other criminal on trial.
if Jesus was actually connected to a deity in some way, then Pilate won't dare to have him killed. Kung totoo talaga na anak ng Diyos si Jesus, even if there is a possibility, dahil siguro sa pagiging Romano at superstitious ni Pilato, ayaw niyang ipapatay si Jesus. Pero imbis na maglaban, imbis na depensahan ni Jesus yung sarili niya, ano pong ginawa niya? He remained silent and gave no answer. Lagay nyo nga po sa comments, no answer. Hindi daw po siya naglaban at hindi din siya sumagot. No answer. Bakit? Because Jesus knew that Pilate wasn't familiar with Jewish scriptures or prophecies. Hindi naman din alam ni Pilato yun anyway. At wala ding interest si Pilato na makipagbalitaktakan pa kay Jesus about Jewish scriptures. Kaya katulad ng pagharap ni Jesus sa Sanhedrin, yung mga mock trials niya, yung sham trials niya in front of them, Jesus simply left those questions unanswered. There was no reason for him to debate or reason with the Roman governor, since Jesus already knew how this would all end. At ano po ang kahihinatnan din talaga niya? He would die on the cross. No matter what would happen, kahit sumagot man siya o hindi, kailangan pa rin bilang tagapagligtas na mamatay siya sa krus. So nung hindi sumasagot si Jesus, nag-react si Pilato. Sabi niya, "Do you refuse to speak to me? Bakit di ka sumasagot? Don't you realize that I have power either to free you or to crucify you? Binabastos mo ba ako? Bakit hindi mo ako sinasagot?" Pilate was shocked that Jesus wouldn't talk to him. Why? First reason, he expected this Jew to beg for his life as many others had done. Kung sakali man na si Jesus ay wala talagang divine lineage, di talaga siya anak ng Diyos, at the very least, magdadahilan siya. Dedepensahan niya yung sarili niya. Kasi yung mga normal na kriminal nga, yung guilty, ganun ang ginagawa. Si Jesus, mukhang inosente nga siya Malamang yung inosente, mas lalong maglalaban, mas lalong patutunayan na wala siyang sala. On the other hand, kaya din nagtataka si Pilato kung bakit tahimik lang si Jesus. Kasi parang hindi siya impressed. Kanina, in-interview na ni Pilato si Jesus bago niya ipasa kay Herod. Tapos ngayon, binalik na naman kay Pilato. Pero hindi talaga naglalaban si Jesus. Ngayong sinasabi nila na siya ay anak ng Diyos, hindi pa rin siya naglalaban at hindi siya sumasagot. So ang dating kay Pilato, parang hindi nai-intimidate si Jesus or hindi siya impressed na ang kaharap niya ay yung tao na merong kapangyarihan para sintensyahan siya ng kalayaan or kamatayan. It was as if wala lang kay Jesus. Kahit na ang dami ng ginawa, kahit na sinaktan siya, inakusahan siya, at kahit ang kaharap niya ngayon was one of the most powerful men. Aside from Caesar, yung kanilang emperor, si Pilato po yung isa sa pinakamakapangyarihan na tao na sumasaklaw sa mga Hudyo or namumuno sa mga Hudyo. But Jesus, NR lang siya. No reaction. No answer. Di ba? Di ba siya impressed? Kaya sabi ni Pilato, "Don't you realize that I have power, meron akong kapangyarihan na palayain ka or ipapatay ka? Hindi mo ba na-realize na meron akong kapangyarihan, may authority ako?" Now, it was at that statement
Nung sinabi ni Pilato na may kapangyarihan siya, dun lang nag-react si Jesus. Sabi niya dito sa verse 11, "You would have no power over me if it were not given to you from above." You would have no power over me if it were not given to you from above. So basically, hindi nag-react si Jesus sa mga accusation. Nag-react siya nung claim ni Pilato na meron siyang kapangyarihan. Because Jesus, this time, wanted to explain the true nature of power. Sinasabi mo, Pilato, na meron kang kapangyarihan? Let me explain it to you. Ano ba ang totoong kapangyarihan? In Pilate's thinking, Rome and its officials, especially the emperor, had supreme authority. Para sa pag-iisip ni Pilato, ito yung mga tao na may kapangyarihan. But in reality, only God held absolute power. Lagay nyo nga po sa comments, power. Tanging Panginoon lang ang merong ano daw po? Power. Only God had supreme authority. Jesus understood that Pilate and Rome had some authority as earthly rulers. Meron naman din. But the fact still remained that their power was only granted and allowed to them by the Lord. So, iniisip mo ba, Pilato, na makapangyarihan ka? Iniisip mo na you are in control? Tandaan mo, binigay lang sa'yo yung kapangyarihang yan. You were divinely appointed. Kaya ka nagkaroon ng kapangyarihang yan. And besides, tignan nyo po ito sa next part ng verse 11. The one who handed me over to you is guilty of a greater sin. Sinasabi mo ba, Pilato, na may kapangyarihan ka? Actually, kung hindi mo na ako binigay sa'yo nitong mga taong ito, wala ka ding authority para sentensyahan ako ngayon. So kung tutuusin, hindi ikaw ang may kapangyarihan sa akin. Sila din yung merong mas malaking kasalanan kasi sila yung gumawa ng lahat ng pakana na ito para ipapatay ako sa krus. So basically, yun ang sinasabi ni Jesus. The one who handed me over to you, siya yung gumawa ng paraan, hindi ikaw. At siya yung guilty ng mas malaking kasalanan. Now, sino po kaya ito? Sino itong rene-refer ni Jesus when he said, the one who handed me over? Who was he specifically referring to? The most obvious candidate would be Caiaphas. Yung iba sinasabi nila, the one who handed Jesus over, ay, si Judas yan. Pero actually, ang may pakana po talaga ng lahat ng ito, kung babasahin niyo po sa John chapter 11, ay si Caiaphas. Naalala niyo po ba kung sino si Caiaphas? Siya po yung high priest nung panahong ito. Caiaphas directly called for Jesus' death in John chapter 11. Basahin niyo po, ilagay niyo po hanapin niyo po sa Bible niyo mamaya, basahin niyo. Although napag-aralan na po natin ito, matagal-tagal na din. Pero balikan po ninyo. Caiaphas claimed that it would be better for one man to die than for an entire nation to perish. Kasi doon po sa John 11, natatakot yung mga pare, yung mga religious leaders, na baka mag-start ng revolution itong si Jesus. Nag-iisip sila, ano kayang gagawin natin dito kay Jesus? At that point kasi, sumisikat na po si Jesus. So ang sabi ni Caiaphas, hindi nyo ba na-realize? Mas magandang mamatay ang isang tao kesa ikamatay ito ng buong nasyon. It's better for one man to die than for an entire nation to perish. And then after that, sabi sa verse 53, Caiaphas proceeded to make plans to execute the Messiah. So basically, si Caiaphas po malamang, doon di naman confirm ni Jesus. Pero si Caiaphas yung pinaka-probable na suspect dito po sa passage na ito.
In this verse, Jesus didn't say that Pilate and the Romans were without sin. Meron pa rin kasalanan si Pilato. May kasalanan pa rin yung mga Romano. But Jesus simply pointed out that Caiaphas and the religious leaders were guilty of a greater sin against God. Bakit? Hindi lang dahil sila yung nagplano na ipapatay siya, kundi dahil sila dapat yung mas nakakaalam ng tama. Bilang mga religious leaders, bilang merong awareness patungkol sa scriptures, bilang mga nag-aral ng salita ng Diyos, sila yung mas nakakaalam dapat ng tama. And yet, sila pa po yung nagplano ng lahat ng ito para saktan si Jesus. They were more guilty. They were guilty of a greater sin. Claro? So from then on, verse 12, Pilate tried to set Jesus free, but the Jewish leaders kept shouting. Hindi natin alam kung nagdahilan pa si Pilato, nag-reason out pa siya, but Pilate knew that this innocent man, someone unlike any other prisoner he had seen before, should be set free. Dapat palayain tong si Jesus eh. Base kay Pilato, dapat palayain siya. However, he still felt the full force of the crowd and the religious leaders demanding his crucifixion. Kahit na alam niya na mali yung gusto ng mga Hudyo, mas matimbang pa rin kay Pilato yung opinion ng karamihan. Ito pa po, to that point, sinusugan pa ng mga religious leaders. Sabi nila sa verse 12, "If you let this man go, you are no friend to Caesar. Anyone who claims to be a king opposes Caesar." Now, tignan niyo po ito. Bumalik sila ngayon sa kanilang insinuation, sa kanilang allegation, na si Jesus kiniklaim niya that he is against the Roman government. At nagpapanggap daw po si Jesus na hari-harian ng mga Hudyo. Pero just a few verses before, ang kanilang main na reklamo kay Jesus ay hindi talaga yung pagiging hari ng mga Hudyo niya. Ang claim nila is that he claimed to be the Son of God. Blasphemy. Hindi rebellion yung reklamo nila kay Jesus. So bakit bumalik sila ngayon dun sa una nilang reklamo na may balak daw pong magrebelde si Jesus? Well, kasi kilala nila si Pilato. Kilala nila si Pilato. Alam nila yung kahinaan netong Roman governor na kaharap nila. Did you know that some historical records suggest that Pontius Pilate had to face and disperse several rebellions, not just one, but more rebellions during his reign? At this point, it was likely that Pilate was under a form of last chance warning. Kaya any mention of opposition against Rome or Caesar, kahit na medyo unfounded naman yung allegations, natatakot agad si Pilato. It was a very sore spot for him. Yun ang kahinaan niya. His main objective, dahil nga dumaan na po siya sa ibang mga rebellion at pinagalitan na po siya ng nakatataas sa kanya, his main objective now would be to save face and preserve his political power. So kahit alam niya na inosente si Jesus, kailangang ingatan niya yung sarili niya. Kilala siya ng mga religious leaders. Napaka-ironic nga po, no? Na itong mga religious leaders, paano po sila umakto sa puntong ito? They were acting like politicians. They were so manipulative. Diba? And they were acting like politicians. Imbis na dapat, ang pinapalaganap nila was
repentance, pinapanlaganap nila ay salita ng Diyos, they were now condemning an innocent man because they were acting like politicians. Kasi nga yun naman po ang punto. They wanted to preserve their power. Hindi talaga nila gusto na i-preserba yung pagsunod ng Israel kay Yahweh. Ang gusto nila ay ingatan yung kanilang authority. And Jesus was a threat to that. Naiisip nila na binabantaan sila ni Jesus when in fact, they were being threatened by their very own unrighteousness. Verse 13, when Pilate heard this, diba, nagpadala na si Pilato sa buyo. He brought Jesus out and sat down on the judge's seat. Parang to the effect of yung gavel ng mga judge. Pag ginanon na po nila, that means nasentensyahan nila. So parang ganun po yung itsura nito. He sat down on the judge's seat at a place known as the stone pavement, which in Aramaic is Gabbatha. Hindi po ito Golgotha, kasi ang Golgotha, yun po yung hill of the skull, kung saan ipinako si Jesus. Ito po ay Gabbatha or the stone pavement, kung saan nagpo-pronounce ng sentensya yung isang Roman governor. Once the Jewish leaders made it clear that there would be a riot if Jesus was set free, basically threatened po nila si Pilato. Pilate was convinced that execution was the way to go. So he was now ready to deliver his verdict. Lagay nyo nga po sa comments, verdict. He was ready to deliver his verdict as he sat on the judge's seat. As he sat on the judge's seat. His decision was official and final. There was no turning back after this. So sinintensyahan niya si Jesus. Verse 14, it was the day of preparation of the Passover, and it was about noon. So ang Passover po para sa kanila was Saturday. This means na ito pong araw na ito was Friday. At yung Last Supper was done on a Thursday. Okay? So the timeline suggests that this was a Friday morning prior to the celebration of Passover. Kung maalala po ninyo, ang Passover festival was supposed to commemorate when Israel was miraculously saved from slavery in Egypt. Ang sineselebrate po nila during Passover ay nung niligtas sila ng Panginoon mula sa pagiging mga alipin. Ironically ngayon, ang plano ng mga religious leaders was to unjustly murder the actual Savior who was sent to redeem them from their sins. Napaka-ironic lang na itong Passover festival ay malapit na, and yet yan po ang ginagawa ng mga religious leaders. Sabi ni Pilato sa kanila, "Here is your king. Here is your king." To distance himself from Jesus and save face, Pilate repeatedly referred to Jesus, as your king. Sabihin nyo nga po sa comments, your king. Your king. Ano po yung punto ni Pilato? Bakit paulit-ulit niyang sinasabing your king? To the point na pag pinapako na si Jesus sa krus, lalagyan pa po niya ng kataga, ng sign sa ulanan ni Jesus, yung INRI na alam natin, INRI. Diba? Ano po ang ipagsabihin ng INRI? Jesus Nazarenus
Rex Iudaeorum. Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, which means Jesus of Nazareth, King of the Jews. Bakit paulit-ulit pamamagain ni Pilato na itong si Jesus ay hari daw ng mga Hudyo? To save face. Basically, paghuhugas kamay niya ito. Kasi ang kanyang ipapapako sa krus ay hindi naman talaga anak ng Diyos, kundi naghahari-harian. Jesus would be executed because he claimed to be a king in opposition to Caesar. Kaya palaging pinamamaga ni Pilato na si Jesus ay hari ng mga Hudyo. Kasi yun ay way niya of saying that this was a fair judgment. Rebelde tong si Jesus Pinamaga na lang niya yun. Kahit na hindi naman talaga kumbinsido si Pilato, pero dahil nagpadala siya sa pressure, yun na po ang pinamaga niya. And of course, alam na po natin yan, this was also a way for the Judean governor to degrade the Jews because he killed their king on the cross. Kung paanong yung mga sundalo parang pinapahiya din nila yung mga Hudyo nung sinasabi nilang ito yung hari ng mga Hudyo. Ganon din po yung nangyari kay Pilato. Verse 15, but they shouted, take him away. Hindi namin hari yan. Take him away. Crucify him. Crucify him. Sabi ni Pilato, shall I crucify your king? O diba sabi nyo, hari yan? Naghari-harian? O ano, papapako ko ba tong hari nyo? Parang ngayon sinusulsulan na ni Pilato yung kanilang mga allegations. At anong sinabi nila? We have no king but Caesar. The chief priest answered. Nakakalungkot, we have no king but Caesar. The Jews repeated their brutal demand to have Jesus crucified. Kung maalala niyo po sa mga nakaraang pag-aaral natin, sinubukan ni Pilato na iharap si Barabas. Si Barabas po ay isang rebelde laban sa Rome. So pinapili niya yung mga Hudyo. Sinong mas gusto nyo? Si Jesus na inosente o si Barabas na mamamatay tao at rebelde? Sabi nila, we choose Barabas. We choose Barabas. Now, they swore allegiance to Caesar, the emperor of Rome. Sabi po nila, we have no king but Caesar. Nakakalungkot lang po. Yes, it was ironic, but it's also heartbreaking. Nasasabihin nila, wala kaming hari kundi si Cesar. Para lang i-confirm na dapat ipapako na si Jesus sa krus. And why was this heartbreaking? Pinadala ng Panginoon yung kaisa-isa niyang anak para sa pinili niyang nasyon. Ito yung pinili niyang nasyon. Ito yung mga religious leaders na dapat nagli-lead ng pinili niyang nasyon. Now, those same people were demanding from earthly authorities, si Pilato sa kayong Roma, na ipapatay yung kanilang kaisa-isang tagapagligtas. It was ironic and also heartbreaking. The Jews proclaimed their submission to men and not to God, as they shouted praise for a pagan empire and called out the death of their rightful king. Instead of saying, palayain nyo siya dahil siya ay inosente at siya ang nag-iisang hari namin, siya ang aming tagapagligtas, sabi nila, ipapako nyo siya dahil nagpapanggap siyang hari at wala kaming ibang hari kundi si Cesar.
And with that, verse 16, Pilate finally handed him over to them to be crucified. He handed over Jesus to be crucified. Lagay nyo nga po sa comments, crucified. Crucified. Again, the purpose of crucifixion was not merely to end a life. It sought to destroy a person's reputation, image, and legacy. Hindi po madali, hindi simple na execution ang crucifixion. Victims were subjected to intense suffering and shame. Hindi lang po sila pahihirapan, ipapahiya din sila. Pinatatagal pa yung paghihirap nila. Kung hindi man oras, posibleng araw. Both body and dignity were deliberately violated by this form of execution. Now, tanong ko po sa inyo, did the Son of God deserve this? Ito po ba yung karapat-dapat sa anak ng Diyos? Sa kaisa-isang anak ng Diyos na pinadala para tubusin ang sanlibutan, ito ba yung karapat-dapat na maranasan niya? Of course not. Ang dapat maranasan ni Jesus ay totoong pagpupugay, totoong papuri. Ang dapat na maranasan niya, siya yung pinaglilingkuran. Pero siya mismo nagsabi, hindi ako naparito para paglingkuran, kundi para maglingkod. Hindi naparito si Jesus para ikarangal, kundi para kutsain, duraan, pagmalupitan. Naparito si Jesus para mamatay sa krus. And this was a tragedy. This was a tragedy. Why? Kasi tayo po yung dapat na nandun. Ang gusto po nilang ipapako ay hindi lang anak ng Diyos, hindi lang yung tagapagligtas, kundi isang inosenteng tao. At tayo dapat yung nandun. This was a tragedy. This was a tragedy. And yet, despite the tragedy that the cross displays, we are also given hope and redemption. Nagkaroon po tayo ng pag-asa, nagkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng kinabukasan through the sacrifice of our Savior. Sabi po dito sa Hebrews chapter 12, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who, for the joy set before Him, endured the cross, kahit na napakahirap ng kanyang mararanasan. He endured it, scorning its shame. Whereas before, ang cross ay simbolo ng pagpapahiya, ito ay simbolo ng pasakit. Jesus rejected all of that. Because when He died on the cross, yung krus ay naging simbolo ng kaligtasan. And now, He sits down at the right hand of the throne of God. Ano po ang pwede nating matutunan dito sa naranasan ni Jesus? Dito sa galit ng tao na hindi naman niya dapat makuha, hindi niya dapat matanggap, pero binigay pa rin sa kanya. Anong dapat nating matutunan? Una, hindi tayo karapat-dapat nito. Kasi grabe yung naranasan ni Jesus. At tayo dapat yung makakaranas nun. Pangalawang matutunan natin, ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, pero ganyan tayo kamahal ng Panginoon na pinadala niya ang kaisa-isa niyang anak upang kunin yung place natin, kunin yung pasakit na dapat para sa atin.
At ang dapat na maging tugon natin dyan is lumapit sa Panginoon at magpasakop sa Kanya. Wala tayong ibang hari. Wala tayong kinikilalang authority. Yes, merong authority dito sa lupa. Meron tayong mga leader dito sa lupa. But ultimately, ang nag-iisang hari natin, the only one that we will enthrone, ay sino? Si Jesus. And so before we pray, we repeat, we declare, Jesus, we enthrone you. Amen? Hallelujah. Meron po ba kayong gustong idagdag or meron kayong tanong bago po tayo magwakas? Sabi ni Mama, Jesus suffered so much for our salvation. We should not take this for granted. Praise God. Sabi ni Pastora Froy, Amen. Jesus be exalted. Tanging ang Panginoon lang ang tagapagligtas at hari natin. Amen? Kung wala na po kayong tanong, mag-amen po kayo sa comments para makita natin. Sabi ni Ate Sil, contradiction sa sinabi ni Caiaphas, but somehow totoo. One died for a whole nation to be saved. God be praised. Amen. Yung sabi ni Caiaphas, mas magandang mamatay ang isa kaysa mamatay ang buong nasyon. Natupad din po yun kasi namatay ang isa para bayaran ang sanlibutan. Amen? Amen, amen, amen. Praise God. Sige po, samahan niyo po ako at manalangin tayo. Panginoon, pinupuri ka namin. Jesus, we enthrone you. We proclaim that you are King and you deserve our highest praise. Kasi hindi ka lang po hari, hindi ka lang anak ng Diyos, hindi ka lang magaling na guro. You're not just a miracle worker. Ikaw din po ang tagapagligtas namin. At Panginoon, kahit kailan di po namin kayang bayaran ang aming sariling mga kaluluwa, hindi namin kayang tubusin ang aming buhay. Kaya nagpapasalamat po kami sa iyo dahil ikaw na po ang gumawa ng paraan para maligtas at matubos kami. Ngayong gabi wala po kami ibang gustong sabihin kundi salamat, salamat Panginoon. Dahil minahal mo po kami kahit hindi kami karapat-dapat. Ngayong gabi bilang tugon, kami po ay magpapasakop sa iyo. Bilang tugon, lalalim po kami sa iyo at sa iyong salita. Lalo ka po naming mamahalin because pinaalala mo po sa amin muli na minahal mo kami. Ikaw ang unang nagmahal, Panginoon. Ikaw ang naunang nagpasensya. Ikaw ang unang tumanggap. Ikaw ang unang nagsakripisyo. Salamat po, Panginoon. Pinapanalangin ko po ang lahat ng classmate ko na nandito ngayong gabi. Ano man po ang kanilang pinagdadaanan, samahan mo po sila. If they are physically sick, please, 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 Lord, heal them in Jesus' name. Kung meron po silang pangangailangan pinansyal, katagpuin mo po ito. If they are anxious, kung sila ay nag-aalala, bigyan mo po sila ng kapahingahan at ng direksyon sa buhay. Palakasin mo po ang kanilang kaluluwa at pananampalataya. And we claim, Lord, na sa mga susunod na araw ng linggong ito, marami ka pa pong opportunity na ibibigay sa kanila para mas makilala ka at para mas mapalapit sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa mensahe at leksyon mo. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. And amen. Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas sa malakas sa malakas. Praise God. Meron po tayong announcement bago tayo magwakas. Para po sa mga Lifeline leaders sa CTJ Lagro,
meron po tayong meeting this Sunday at 12 o'clock. Pagkatapos po ito ng service sa sanctuary po. So wag na po kayong aalis, doon na po tayo. Kasi doon po sa kabilang side naman ng church ay magmi-meeting yung mga usher. So Lifeline leaders, wag po kayong aalis on Sunday dahil magkakaroon po tayo ng meeting about our events this 2025. Now, yung magiging topic po natin next week sa midweek, abangan nyo na lang po dito sa page kasi nilalatag ko pa po yung mga future topics natin. So, abangan nyo na lang po kung ano yung magiging text natin next week. Pero, malamang ipopost ko po yun. Huwag kayong mag-alala para basa po kayo in advance. So, yun lang po mga kapatid. Salamat po sa pagsama nyo sa akin sa unang pag-aaral natin about the Gospels this 2025. Good night. God bless you. And see you next Wednesday. Bye-bye po.